Alam niyo po ba ang Chinese bamboo? Alam niyo po ba na itong Chinese bamboo, um, alam niyo ba na kapag nagtanim kayo nitong Chinese bamboo, hindi hindi to hindi to mag-grow siya for a few weeks. Sobrang bagal nung growth niya. So, imagine nyo, 1 feet lang yung lalaki nung, kasi di ba bamboo, pataas yung laki niyan eh. Pag tinanim mo yan, for the first 5 years, mga ganito lang yung tubo niyan. Pero after 5 years, alam niyo po ano nangyayari? In the span of 6 weeks, lalaki yan ng up to 90 feet. After 5 years. So tatanim siya, makikita niya parang walang growth. Pero once na-reach niya yung full growth niya, yung 5 years, kasi during the 5 years, may nangyayari sa ilalim. Ini-establish niya yung roots niya para masupport niya na pag lumaki siya ng 90 feet, up to 90 feet. In the span of 6 weeks, alam niyo kung gaano kabilis yun? Sa isang oras, 4 inches yung ginogrow ng bamboo na yon, 4 inches per hour. Sa isang araw, 4 feet, matutulog ka biglang doble na yung size. Di ba? Ito po yung Chinese bamboo. And, yun nga, sabi ko kanina, parang walang nangyayari for the first 5 years, pero hindi natin alam, may nangyayari para masupport niyan, para hindi tutumba yung bamboo pag lumaki. So, lately, ako, sa personal life ko, na medyo na-overwhelm ako, alam ni Meme yan. May mga times na nababurnout ako, and I'm sure marami sa atin nakaka-relate sa lahat ng mga pinagkakabisihan natin. We're usually working towards something, di ba? Mga long-term goals natin. And hindi to biro yung long-term goals natin na parang kada araw may parang ang mundane ng mga ginagawa na parang ang hirap. Kasi hindi natin nakikita yung long term eh. Anong kalalabasan. Minsan nakakapagod, minsan hindi natin alam kung may pupuntahan ba yung mga kinakastresan natin. But I know ngayon, nagbago yung perspective ko. Kasi may mga bagay na sa buhay ko na nakita kong gano'n ka-faithful si Ama. Nowadays, may mga moments ako na ganito, hindi naman pa rin siya madali. Naka-overwhelm pa rin. Pero yung new perspective ko is, alam ko na kung natulungan ako ni Ama before, matutulungan niya rin ako sa hinaharap kong mga problema. And ito yung gusto kong pag-usapan natin today. In God's timing. Meron siguro tayong mga bagay na hanggang ngayon, we're working towards. Pero hindi pa nagbubunga. Pero what if, katulad nung bamboo, Chinese bamboo, kanina, what if it needs to take you 5 years until something happens for 6 weeks? Parang, yun yung gusto kong i-communicate. For the past months or weeks, yung theme natin is parables. Mostly parables from Jesus Christ. And this time, hindi parable ni Jesus Christ yung ituturo ko, kundi parable ni Isaiah. So before Jesus, yung mga prophets, nagtuturo na rin sila sometimes in parables. And they usually use an illustration or a story to communicate their point. So in Isaiah chapter 28, during this time, quick background lang, sa time na to, si Isaiah, merong problem dito yung nation kung nasan si Isaiah. During this time, may nagmamak kay Isaiah na since hindi nila nakikita yung ginagawa ni Ama kasi
ang nangyari dito is, yung northern Israel, nasira na ng mga Assyrians. And next is Judah na, nandun si Isaiah. And minamock siya ng mga tao, si Isaiah, sinasabi sa kanya, para ka naman paulit-ulit sa pagtuturo mo. Wala naman nangyayari. Masisira yung country namin dahil lulusubin na kami, tayo na yung susunod ng mga Assyria. So, ang reply ngayon ni Isaiah is, nag-share siya nitong parable na to. Let's start with verse 23. Give ear and hear my voice. Give attention and hear my speech. Ito usually yung mga intro na sobrang importante na sasabihin ko, makinig kayo. Does he who plows, for sowing plow continually? Does he continually open and harrow his ground? Medyo pasintabi na lang kasi medyo deep English to. Kasi nung tinry ko to sa Tagalog, mas lalong hindi ko naintindihan. Kaya i-explain ko na lang. Basahin na muna natin. When he has leveled its surface, does he not scatter dill, sow cumin, and put in wheat, in rows, and barley in its proper place, and emmer as a border? For he is righteously instructed, his God teaches him. Dill is not threshed with a threshing sledge, nor is a cartwheel rolled over cumin. But dill is beaten out with a stick, and cumin with a rod. Does one crush grain for bread? No, he does not thresh it forever. When he drives his cartwheel over it with his horses, he does not crush it. Let me explain. Para madaling maintindihan, meron ako dito, di ko alam kung makikita niyo, mababasa niyo na maayos. During an ancient Near Eastern farm, nung panahon ng biblical times, makikita po natin na merong strategy, merong technique sa pagtatayo ng isang farm. Sa pinakadulo ng farm, sa pinakagilid, ang pumapalibot dyan, ang tinatawag sa kanya, emmer. Ito yung mga matitibay na palay. Ito yung mga hindi basta, kasi ang purpose niya is, pag nagtayo ka ng farm, itong mga emmer, sila yung maghaharang ng hangin para hindi liliparin yung mga nasa loob, which is yung wheat. Yung wheat yung nasa loob, yung barley hindi ako sure kung nasa loob siya ng farm or kasi sinabi sa Bible, in its designated place. Pero magkaiba yan. Yung nasa pinakagitna is yung wheat, yung palay. Ngayon, si dill at si cumin, ito, di ko alam kung familiar kayo, pero nakakain nyo ito ngayon. Pag, sa mga restaurant, may mga mashed potato na may maliliit na green, yun, si dill yun. Tapos si cumin, usually nasa curry yan. Pero ang purpose nila sa farm is, ini-scatter yan throughout the farm. Wala yan specific na place, unlike nitong wheat and barley and emmer. Ang purpose nila sa farm is para makapag-attract ng insects na healthy, magiging fertilizer dun sa wheat. Interesting information lang for me. Di ko alam kung interesting sa inyo. Pero let's go back to a few verses here. Sinasabi dito sa verse 24, does he who plows for sowing plows continually? Does he continually open and harrow his ground? Ang ibig sabihin dito, sa isang parable kasi ito ng farmer So, dinidescribe ni Isaiah, anong ginagawa ng farmer? At inahalin tulad niyo to kung paano ang treatment ni Ama. Remember, hindi maganda yung situation nung Judah, nung tinuturo to ni Isaiah. Ang sinasabi ni Isaiah is, yung farmer, hindi yan nagbubungkal ng lupa the whole time. Hindi nang palagi nagbubungkal ng lupa. Dahil merong mga process, merong mga seasons kung saan yun yung ginagawa. Meron din mga seasons na nagtatanim, meron seasons na nagpapalaki, pina-fertilize, at merong seasons na nag-harvest. Ang farmer, hindi yan nagbubungkal ng lupa palagi. Di ba? Meron ding 25, merong iba't ibang purpose ang mga seed. May mga iba't ibang tools na ginagamit, depende sa seed. At verse 26, for he is rightly instructed, his God teaches him. Kung ang farmer, alam yung ginagawa, alam yung purpose ng kada seed, kada tool, at kada proseso ng pag-farm, what more yung gumawa at nagturo sa farmer, di ba? Si Ama. So, ang pinaka-meaning nung verse na to, nung parable na to, is
hindi lang basta-basta ginagawa ng farmer ang pagtatanim. Meron itong mga purpose, may specific na plan kung paano pinapalaki, mini-maintain ng isang farm. Ang emmer na nakita natin kanina, ito yung mga pinakamatibay, sila yung nasa dulo. Ang may purpose siya, 'di ba? Pinoprotektahan niya yung mga nasa loob. May iba-ibang purpose yung iba-ibang seeds at iba-iba rin ang mga ginagawa sa mga seed na to. Like kunyari pag nag-harvest na, ang emmer or ang wheat, alam niyo po ba kung paano ina-harvest ang palay? Hinahampas yan sa, nung time, ngayon kasi may machines na eh, pero nung unang araw, hinahampas yan sa lupa. Threshing yung tawag. Aha. May parang platform, 'di ba? Hahampas siya dun sa sa platform, then parang tatalsik yung mga seed, yung mga wheat, flour, yung ginagawang flour ba 'yun? Yung trigo, oo. So, pero yun yung wheat. Pero kunyari ang pag-harvest sa cumin or sa dill, hindi yan hinahampas dahil lilipa rin yan. Ang ginagawa sa kanya, may ibang tool, may stick para sa dill, para makukuha yung mga maliliit na seeds. Pagka sa cumin naman, iba rin yung tool, may mas delicate. So, ano bang ibig sabihin nito? Sa isang farmer, ang isang farmer, merong inahalin tulad nito ni Isaiah, si God sa isang farmer dahil minsan sa mga makukulit, mga matitigas ang ulo, ang kailangan ay harsh treatment. Meron din naman mga delicate na seeds kung saan pag harsh ang ginawa mo, masisira, madudurog, di ba? Mapopulverize yung mga seed. It's easy to madali kasing sabihin pagka ganun lang yung analogy. Isaiah also reiterates na like a farmer or like God, this also comes from the Lord of hosts. He is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Dinesign ito ni Ama, hindi lang baliwala. Meron kasing ultimate plan, 'di ba? Merong panahon ng pagtatanim, pagsasow, at meron din panahon ng pag-harvest. Hindi lahat mahirap. Meron din time na okay, na masaya. Let's talk about God as the farmer. Kung si God yung farmer sa buhay natin, 'di ba meron mga times na hindi natin naiintindihan na may mga times na mahirap, may mga times na madali, maybe it's the way of life. Pero I wanna say na yung ways ni God ay iba-iba sa iba-ibang tao. Meron siyang particular na treatment sa kada isa sa atin. Hindi lahat pare-pareho kasi ng type ng seed. 'Di ba may iba sa atin na delicate, hindi basta-basta pwedeng, alam mo, minsan starting pa lang tayo. So kailangan ipakita niya talaga kung anong kaya niyang gawin. Minsan matigas na yung ulo natin, marami na tayong alam. Ano ba yung klaseng treatment na merong ganun, 'di ba? Ultimately, what God wants is, ano bang gusto ng farmer? Is gusto ng farmer, by the time na harvest na, gusto niya lahat nung tinanim niya, makukuha niya as a bunga. And that's the same for God. Na, ang ultimate goal ni Ama, kahit weak ka pa, kahit hinahampas ka pa sa lupa, or sobrang hirap ng treatment sa'yo, pero ang way ng isang farmer is, para makuha niya ang lahat ng bunga. Diba? Yun yung ultimate goal. And si Ama, ganun niya pinlano yung lahat tayo. Kahit iba-iba tayo ng type ng crop or type ng seed, by yung ultimate ending,
is lahat tayo makukuha niya as bunga. God's ways are measured. Lahat ng paghihirap, lahat ng pagbubungkal ng lupa ay may pinatutunguhan na destination. Yun nga, yung pagbunga. And He knows you specifically. Hindi lang magkakaibang tools ang gamit sa magkakaibang seed. And siguro, gusto kong i-example. Kilala niyo ba sino tong Pokemon na to? Ito, kilala niyo ba kung sino to? Joke lang, hindi siya Pokemon. Si Gamalia, si Gami, maganda siyang example na naisip ko. Kasi, pag ang isang 2-year-old na bata, tinuturuan mo, hindi mo siya tuturuan like a teenager. Di ba? Merong delicate na process or may mga delicate na ways kung paano mo tuturuan ng isang bata. Pag gin-round mo si Gami, tinanggal mo yung cellphone, hindi niya pa maiintindihan yun. Ang makukuha niya lang na meaning, bakit wala yung entertainment ko, ba't wala yung Miss Rachel ko? Di ba? Pero pag gin-round mo ang teenager, kinuha mo ang cellphone, mas maintindihan nila kung ano yung ibig sabihin nung ginawa mo. Di ba? Naalala ko rin, may nalaman ako na wag mo daw i-baby talk yung bata kasi baka ganun din yung makasanayan na way ng pagsasalita nila. Pero hindi mo naman din sabihin na, ano ba to? Hindi mo naman pwede sabihin na, Gami, ito yung mga future consequence ng ginawa mo pag ito yung actions mo. Hindi niya maintindihan yun, di ba? Hindi mo rin pwedeng pakainin ng samyang si Gami, di ba? Kasi hindi kakayanin yung anghang. Pero, God knows you. Kung alam ni Ama yung level mo, yung kung sino ka, anong klaseng tao ka, alam niya rin kung paano ka i-grow, paano ka i-grow kasi yung sa farm eh. Gusto ko ihalin tulad yan. Pero, di ba, hindi ka niya itatrato na isang wheat kung isa ka namang cumin. Di ba? And the same, kung wheat ka, kung stick yung ginamit sa wheat, walang mangyayari dun sa stick or wala siyang makukuha, di ba? Minsan kasi, ang problema is, at the same time, sa hirap ng pinagdadaanan natin, minsan naghihintay tayo kay Ama. Minsan, hopeless. Pero gusto kong i-remind sa atin na since mas kilala tayo ni Ama, meron talagang seasons kung saan dadating yung harvest, yung pinaghihirapan natin. Naalala ko, meron ako napapanood sa internet, yung marshmallow test. Yung test is, may isang bata, may isang marshmallow, iiwan siya sa room for 15 minutes yata yun. Ang assignment is, pag hindi mo to kinain tong marshmallow, bibigyan kitang isa pa. So, bali, by the end of the test, meron kang 2 marshmallow. Ngunit, pag kinain mo yung marshmallow, wala kang pangalawang marshmallow. Since gusto nung bata, iniwan siya for 15 minutes, tignan niya yung mga facial expression ng bata. Grabe, ang tagal ng 15 minutes sa kanya. Same sa atin. Ito siguro pinagtatawanan natin kasi nakikita natin, siguro nagdaan tayo sa phase na to. Pero hanggang ngayon, nagdadaan pa rin tayo sa phase na ang tagal nung hinihintay natin. Siguro nag-scale lang dun sa level na natin, comprehension natin na may mga bagay talaga na ang hirap hintayin. And exactly, hindi naman exactly, gusto ko mag-highlight ng isa pang story. Ang story ni Gideon, kung familiar kayo sa story ni Gideon. Si Gideon, in Judges 6, verse 11, "Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites." Ngayon, alam ko kung paano yung threshing, kung ano yung wheat, ano yung winepress. Na-imagine ko to eh. Alam niyo po ba kung anong itsura ng, di ba, yung wheat,
yung trigo, ano tawag dito? Tinetresh, hinahampas sa lupa para makuha yung seeds. Ang ginagawa ni Gideon, nandito siya sa wine press kung saan ginagawa yung mga wine. Mali yung ginagawa niyang tool, yung ginagamit niyang tool, nandito siya sa ilalim. Kasi, alam niyo po ba kung bakit? May background lang ako dito. Nung panahon ni Gideon, nung panahon ni Gideon, kalaban nila yung mga tao sa Israelites. May kalaban silang nation ang tawag sa kanila, Midianites. Every year, for 7 years, pang 7th year na to ni Gideon. Every year, kasi once a year ang harvest nung time nila. Every year, once na harvest time na, yung mga Midianites, yung mga kalaban nila, sasakupin yung land ng Israelites at kukunin yung mga tinanim nila, yung mga harvest nila at mga hayop nila. So, sa panahon ni Gideon, kung bakit niya ito ginagawa is, wala silang pagkain. At ayaw niya na makita na may kinukuha pa siyang mga wheat. So, nagtatago siya dito. Nakatago siya sa ilalim ng wine press para kunin yung pagkain niya, para gumawa ng pagkain. Ngayon, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O mighty man of valor." O mighty man of valor! Nakita siya ng angel, naghahampas ng pagkain sa ilalim ng wine press kasi nagtatago siya sa Midianites. Mighty man of valor ang tawag sa kanya ng angel. And Gideon said to him, "Please, sir, if the Lord is with us, then why then has all this happened to us?" Bakit ito yung nangyayari sa amin? Bakit wala kaming makain? Kung kasama namin, if the Lord is with us, di ba? Parang kini-question niya, asan ba yung God namin? Wala nga kaming makain. And where are all His wonderful deeds that our fathers recounted to us, saying, "Did not the Lord bring us from Egypt? But now the Lord has forsaken us and given us to the hand of the Midians." Nagda-doubt na, kasi nung panahon na to, kung babasahin yung buong Judges, grabe tong book na to, sobrang violent nung book na to, medyo mahirap nga siyang basahin eh. Pero ito yung time kasi na lagi na lang makulit yung Israelites na nag-worship sila ng ibang gods. And ito yung isa sa mga, si Gideon, isa siya sa mga pinili ni Ama upang save ang Israelites at i-restore ang mga tao, mga Israelites sa relationship nila kay Ama. Pero ngayon, hindi pa maintindihan ni Gideon. Di ba? Wala kaming makain. Parang wala kaming Diyos ngayon. Asan na ba? Tapos sasabihin mo sa akin, "The Lord is with you." Tingnan mo nga itong ginagawa ko, wala kaming makain. Next, verse 14, "And the Lord turned to him and said, Go in this might of yours and save Israel from the land of Midian. Do not I send you?" And he said to him, "Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." One angle is to see how humble Gideon is. Pero another angle is really, he's in doubt. Kasi wala nga siya makain, wala siyang warriors. Paano niya isa-save Israel kung ito yung mga circumstances niya, ito yung meron siya. Sabi ni Gideon, parang mali naman yata na ako yung pinili niyo. Anong gagawin ko, Ama? Hindi mo ba nakikita na ako yung yung clan ko, yung mga kasama ko, ang pinakamahina sa buong lugar. 'Di ba? Kung ako nga talaga, so, after this, mag-skip tayo. After this, hindi pa ma-gets ni Gideon na siya yung pinili. Kaya ang sinabi niya, "Ama, para i-prove niyo sa akin na ako yung pinili niyo, pwede niyo ba akong bigyan ng sign?" So, una, ang binigay na sign, pwede niyo, kung mag-offer ako, Ama, ng offering, ang sacrifice sa inyo, pag kinonsume niyo, ibig sabihin, alam kong ikaw yung tunay na Diyos. So, nag-offer siya ng bread. Gumawa siya ng bread at kinonsume nung ni Ama. May angel na nag-assist doon. Next, hindi pa rin makapaniwala si Gideon. So, dito naman, sa next is, "Then Gideon said to God, If you will save Israel by my hand, as you have said, behold, I am laying a fleece of wool," para siyang damit, or para siyang, ano ba to? Cloth.
of wool on the threshing floor, if there is dew on the fleece alone, and it is dry on all the ground, then I shall know you will save Israel by my hand. Humingi pa siya ng isa pang sign. Ang ginawa niya, pagka merong, pagka gising, pag natulog ako, Ama, pagbasa yung nakasampay kong fleece or yung cloth, tapos dry yung nasa ilalim, ibig sabihin, totoo ka. So, ginawa to ni Ama. Then, God made it so na pinakita niya na tama yung, ganun nga, basa yung cloth, dry yung lupa. Sabi ni Gideon, God, please, para sure na sure ako. Pwede bang baligtad naman? Tuyo yung cloth, tapos basa yung ground. So, God still obliged. So, ginawa niya pa rin yung sign. So, ngayon, sure na si Gideon. Sure na siya yung pinili ni God upang iligtas yung Israelites. Ngayon, punta na tayo sa Judges 7. The Lord said to Gideon, "The people with you are too many for me to give the Midianites into their hand." Ang nangyari kasi, nung nag-agree na si Gideon, nagkaroon na sila ng recruitment. Naghanap na sila ng mga lalaban kay Gideon, and that totaled to 32,000 men, yung lalaban sa mga Midianites. Sabi ng God kay Gideon, masyado yatang marami. Kasi pag masyado kayong marami, baka sabihin nyo na naman, kayo mismo, dahil kaya nyo, kayo yung lumaban sa mga Midianites, asa na yung credit ko? Kasi alam ni Ama anong ginagawa ng mga Israelis, makukulit to eh. Sila yung mga ma-pride na tao eh. Ngayon, now therefore, verse 3, proclaim in the ears of the people saying, whoever is fearful, kung sino man natatakot sa inyo, pwede kayo umuwi. So nangyari, from 32,000 men, 22,000 ang umuwi. So that leaves him to 10,000 people for war. Hindi ko alam kung gaano karami yung Midianites, probably written here somewhere. Pero 10,000 na lang sila, no, 1/3 na lang nung original count. And the Lord said to Gideon, masyado pa rin marami yung 10,000. What? Masyado pa rin marami. So ang ginawa niya, ang pinagawa sa kanya ni Ama, pumunta kayo sa river para uminom ng tubig. Ngayon, medyo interesting to eh. May mga background or may mga important details na. Sabi ni Ama, kung sino man ang iinom ng tubig ng nakayuko or naka-dive para uminom ng tubig, yun yung unqualified. May mga tao, so 10,000 men uminom ng tao. May mga taong uminom na parang uhaw na parang kukunin niya parang aso. So ganun, ang dami. Ngayon, may 300. Alam niyo po kung paano ginawa nila? Ganito ginawa nila. Sinundok nila yung tubig, tapos ininom nila, habang nakatingin sa paligid. Kasi tinitignan nila, baka may, syempre, pumunta sila sa ibang area, baka may kalaban dito. So, etong mga 300 men na to, mighty men, alam nila kung ano yung tamang method, na parang alert dapat sila, hindi sila pwedeng defenseless na iinom na parang aso. So, ito yung mga 300 men na natira. So, 300 na lang sila from 32,000. Sabi ni Gideon, anong gagawin ko ama sa 300 na tao? But that same night, the Lord said to him, arise, go down against the camp, for I have given it to your hand. But if you are afraid to go down to the camp with Purah your servant. Takot pa si Gideon, alam ni God na takot pa si Gideon. So, ang ginawa niya, pinapunta niya muna, parang pinaspy niya muna yung camp na yun kay Gideon. When Gideon came, behold, a man was telling a dream. May napanaginipan daw yung kalaban niya na narinig to ni Gideon doon sa camp. Na mayroon daw cake of barley bread tumbled into the camp of Midian, and his comrade answered, there is no other than the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. God has given into his hand Midian and all the camp. So, narinig ni Gideon na may nagsabi na may pupuntang Gideon na magko-conquer talaga. Yun yung napanaginipan, parang ininterpret. At nung narinig yun ni Gideon, doon na siya nagkaroon ng, finally, nagkaroon na siya ng confidence after all this time.
So, anong nangyari with 300 men, sasabihin ko na lang, ang assignment sa kanila is pumunta dun sa camp, I guess gabi. Pumunta sila sa camp, ang dala lang nila, torch, yung apoy, jar, at trumpet. Wala man lang sword. Wala man silang weapon. Pumunta sila doon. So, verse 19. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outskirts of the camp at the beginning of the middle watch. When they had set the watch, they blew the trumpets and smashed the jars that were in their hands. Then the 3 companies blew the trumpets and broke the jars. They held in their left hand the torches and in their right hands the trumpets to blow. And they cried out, "A sword for the Lord and for Gideon." To further analyze kung anong mismo nangyari dito is, basically, tulog yung mga Midianites, yung mga kalaban nila. Tapos nandun sila, pumunta sila sa pinakagitna, binasag yung mga jar, at punong-puno na ng liwanag, mga torch, mga fire. To the point na na-confuse na yung mga Midianites at mismong sila na mismo yung nag-away. Pero kung i-analyze natin to, usually kasi, nung panahon ng war, nung Bible times, is yung mga may hawak ng torches at trumpets, ito yung mga commander ng army. And usually may mga kasama silang 30 to 100 na mga warriors. Sila yung nagli-lead ng army sa anong gagawin. May method ng pag-trumpet. So siguro, ang inisip ng mga Midianites, nung nandun na, ang daming tao nagboblow ng trumpets, hindi na nila alam kung sino yung mga kalaban nila. So, akala nila, yung mga kasama nila, yun yung kalaban nila. Kasi wala namang weapons yung yung mga nagblow ng trumpets. So, ganun, full-on confusion yung nangyari dito sa camp na to. To the point na, yung iba nakipag-gyera sa isa't isa, yung iba tumakbo. Yun yung, so yun, nagkaroon ng panic. And in Judges 8, so Midian was subdued before the people of Israel, and they raised their heads no more. And and the land had rest 40 years in the days of Gideon. So ito yung time ni Gideon. And hindi ko na rin sasabihin yung important na side note kasi after this, Gideon would then become a completely different person. That's why may Judges. Lagi silang nagsaspiral into idolatry again. Pero it shows kung gaano ka-patient si God, di ba? Pambata nga yung mga signs na hinihingi, pinapagbaligtad pa yung hinihingi ni Gideon, di ba? Pero pinapakita pa rin ni Ama sa kanya yung signs kasi gusto niya na makuha yung goal. May goal si Ama eh. Gusto niya na ma-save yung mga tao niya. And gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin sa isang tao, kahit ano ka man, kahit anong klaseng tao ka, gagawin niya para ma-fulfill yung plan niya. And hindi na ako magiging masyadong political, pero side comment ko lang, let's pray for our leaders. Na kahit, alam natin na si God, walang problema, kahit masamang tao pa yung i-guide niya. Diba? As He will always work for His glory. Yeah, and just the same for us. It's the same for us. He knows you and He knows when. Na parang pwede niya kasing sabihin na, Gideon, hindi mo na kailangan humingi ng sign. Eto ako. Pero pinamukha niya talaga at naging patient siya kay Gideon. Sinunod niya lahat ng mga hiling ni Gideon upang magkaroon ng confidence para gawin yung pinapagawa ni Ama, di ba? Ganun ka-patient si Ama. And He will be patient with you as well. Never nang iwan si Ama as long as it's for His glory. And He is also calling you. It will be the same how God dealt with Gideon and how He will deal with us. The Lord of hosts, He is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Everything, lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga ginagawa ni Ama is calculated and for His glory.
to the point na nakaset na yung ending, di ba? It's up to us kung ano yung gagawin natin. But God will always help us. How do we live with this? Recap lang. Di ba? Merong iba't ibang klaseng seeds. At merong iba't ibang klaseng tools para sa seeds na yon. At ang gumagamit ng tools na yon is si God. Kapag andun ka sa area or sa stage ng buhay mo na parang hirap ka na, alalahanin mo yung mga story kung paano naging faithful si Ama sa'yo. Or maybe itong story ni Gideon, kung paano siya naging, di ba, paano niya from walang makain si Gideon, in-empower niya to be able to handle 32,000 men and lead 300 men to win a war. Ganun, like, from someone na nagtatago, kasi baka makuha yung pagkain na ginagawa niya, to someone who can lead men. Ganun yung, walang pinipili si Ama. Walang na qualification or na requirements sa isang tao. Di ba? So, in God's timing, maybe wala pa yung pinaghihirapan natin. Maybe yung pinaghihirapan natin hindi para talaga sa atin. Or, di ba, minsan mali. Minsan, and God will correct you. God, ang gusto kong sabihin is, mahirap talaga yung buhay. Pero, God has already conquered this world. Meron nang nakaplan that's set in motion through Jesus Christ. 'Di ba na in our lives today, ngayon na nabubuhay tayo, God will always help us for His glory. And as long as we believe na nanalo na siya, we will be part of that victory. It's something na hindi siya, I can't tell you na lahat ng pinaghihirapan natin ngayon may magandang mapupuntahan in the future. Pero lahat ng pinaghihirapan natin ngayon para sa glory ni Ama will end with eternal life. So minsan may mga times na parang hindi nagre-respond si God, or maybe it's not the right season. Maybe, pero, like the Chinese bamboo kanina, di ba, may mga bagay na hindi tayo nakikita in the background, na that prepares us for something bigger. And Gideon wouldn't have known na ganun yung, di ba, hindi niya nga gets paano niyo ako, Ama, ipapag-save ng Israel? Wala nga akong alam, kami nga yung pinakamahina. Diba? Pero God works in many different ways. Sobrang questionable, sobrang hindi natin makomprehend. Pero you will see. I mean, God has been faithful in my life for many, many years. Ang dami kong misinterpreted na mga ginagawa niya sa buhay ko. Pero yung pala, it makes sense now. Kasi pinanggalingan ko na. Pero may mga bagay pa rin na ginagawa si God sa buhay ko na hindi ko pa maintindihan. Diba? Pero, let's believe, because our God, wonderful, ano yan? Ano yung sinulat ko? Wonderful in, give me a second. The Lord of hosts, He is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Ang isang farmer, di ba, like, si God, tulad ng isang farmer, wala yan sinasayang, wala yan gustong masayang. Lahat ng harvest niya gusto niya, yield niya, mapapasa kanya. It's the same for God. Our God that's full of wisdom, ang ultimate goal niya is makuha niya lahat ng anak niya. Diba? So, let's pray. Wonderful Counselor, excellent in wisdom, our God Yahweh. Amang Yahweh, napaka-buti mong Diyos. At ikaw lamang ang aming sasambahin, ang aming pupurihan, aming paniniwala ang Diyos. Wala na kaming ibang Diyos pa, kundi ikaw. Dahil sa iyo lamang po kami
makakaranas ng tunay na na reward, na tunay na kasiyahan, na tunay na pahinga sa inyo lamang po, Ama. Kaya paalala niyo po sa amin ng mga ginawa niyo sa mga anak niyo, mga ginawa niyo sa buhay namin upang magbalik kami sa inyo at manatili kami sa inyo. Please keep us as your children, Ama, and help us live our lives here on earth while we work hard for the things that we want. Align our hearts so that it may be for your glory. In the name of Jesus Christ. Amen.